Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga bagay na pinagsisihan ko na hindi ko sinubukan earlier. Sa atin bilang isang youth and hindi natin makakaila na mayroon tayong mga bagay na pinagsisihan na hindi natin sinubukan earlier. At ngayon pa lang natin nare-realize na dapat pala ay sinubukan na natin 'yon. Kasi ngayon we look back na parang nasisisi natin yung sarili natin na sana ginawa ko 'yon, at kung ginawa ko sana 'yon ay iba sana yung ah, experience ko ngayon. At para sa akin, ang mga bagay na pinagsisihan ko na hindi ko ginawa earlier ay unang-una, mag-aral ng seryoso. Yun talaga yung unang-una. Like nung nag-aaral ako sa elementary, sa high school, hindi ako masyadong nagseseryoso mag-aral. Parang chill lang ang buhay. But alhamdulillah, nakakapasa rin naman. And meron din namang natututunan. Pero nung tumuntong na ako ng college, iba yung naramdaman ko. Alam mo yun, ang pinasukan kong course ay civil engineering. At yung mga basic mathematics ay nahihirapan ako. Like, yung mga triang yung mga trigonometry, algebra, nahihirapan ako dun. Kahit nga yung quadratic equation, nahihirapan ako. And nakakapagsisi lang na hindi ko sinubukan na mag-aral ng mabuti sa elementary ako at sa high school. And ang iba na pinagsisihan ko din na hindi ko ginawa earlier ay pagpasok sa mga organization. Iba pala yung may pinapasukan kang organization kasi nade-develop dun yung leadership skill mo. Kahit hindi ikaw yung leader in the first place. Pero kapag nakikita mo yung leader mo, whether it's a good leader or not a good leader, meron ka pa rin makukuha at makukuhang lesson doon na kaya mong gamitin kapag nasa college ka na, at kaya mo rin gamitin sa pakikipagsalamuha sa maraming tao, at siguro kaya mo rin gamitin kapag nagkaroon ka na ng work. At I'm encouraging na sumali sa mga organization because it is very helpful sa pag-develop natin bilang isang youth, lalong-lalo na yung mga deserving na maging youth leader. And also, ang iba pa na pinagsisihan ko na hindi ko ginawa earlier ay yung pagiging social. Alam nyo, ako ay masyadong introvert. But nung naging president ako ng isang organization during my college, nahirapan ako. Kasi hindi ako ganun ka-social na yung mga kagrupo ko, yung mga members ko, hindi ko masyadong nakakapag-socialize kasi nga introvert ako. And I'm encouraging na kahit awkward, gawin mo pa rin na maging socially parang socially confident. Kasi helpful 'yun kapag meron ka ng trabaho, meron ka ng gagawin. Kasi mahirap na hindi ka social at magiging introvert ka na lang for the rest of your life. You know, hindi naman yun nakakahiya. Ang nakakahiya
ay yung mga bagay na alam natin na nakakahiya. Pero yung mga bagay na magiging helpful para sa'yo na hindi naman ganoon masyadong ah, hindi naman ganoon masyadong nakaka-apekto, no, sa sarili mo, like yung pagiging socially, like magsalam ka lang, kahit sabihin mo lang assalamu alaikum, kahit good morning, at just smile and mag small talk, kahit awkward yan, gawin mo lang. At siguro first time awkward, second time awkward, pero kapag ginawa mo na yun every time, magiging okay na yun. And marami din naman sa YouTube, marami din sa TikTok, sa social media platform na magiging technique. Pero the best lesson is from experience. No, experience mo lang. Kapag nahihiya ka, gawin mo lang na parang game, no? Kapag nagkakaroon ka na ng nahihiya ka, kapag nagsalam ka ng isang beses, achievement na yun, di ba? So, yun yung mga bagay na mga pinagsisihan ko na hindi ko ginawa earlier. But alhamdulillah, ngayon, I'm 26 years old and I'm trying to do a lot of it because siguro gusto ko rin makita yung sarili ko na sa katagalan ng panahon. 26 is young, no? Gusto kong makita yung sarili ko from in my 30s na better sa ngayon, no? Better than before, mas better pa ngayon, no? Gusto kong makita yung sarili ko na kung better na ako nung sa 30 ko, gusto kong maging better pa ako sa 40 ko. And I really want na to improve my knowledge, especially in my career, no? Civil engineering, and also in my religion, Islam. I really want to improve, nakaka-admire yung mga taong ang tali-talino, nakaka-admire yung mga taong makikita mo lang parang magsiselos ka, hindi yung selos na negative, magsiselos ka na, uy, parang kaya ko rin naman yun, but siguro hindi lang nag-aral ng mabuti. Pero yun nga, nakaka-admire siguro yung word na mabuti doon. Nakaka-admire yung mga taong ang tatalino at makikita mo na they are the definition of knowledge. They are the definition of good character. Ang dami-dami kong taong na-admire for their hard work, for their knowledge, for their kindness, na para bang gusto ko rin na maging katulad nila. Inshallah, I want to be someone na hindi man makikita ng iba, but for me, makita ko yung sarili ko na practicing as a good Muslim, and I really want to enter the paradise of Allah subhanahu wa ta'ala, and I hope na madaliin nyo para sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lamang, maraming salamat. Wa ila liqa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.